I take full responsibility for it. Hindi lamang ICC, pati pala ang DOJ, iniimbestigahan rin ang dating Pangulong Duterte sa mga kasong crimes against humanity. Hindi lang alam na marami, meron tayong Republic Act 9851, lokal na batas laban sa violation sa international humanitarian law, crimes against humanity at genocide. Zoom in tayo sa crimes against humanity. Sa batas, itong malawakan at sistematikong pag-atake sa mga sibilyan na maaaring magresulta sa mga pagpatay, pag-aresto, pagkulong, enforced disappearance, torture at rape at iba pa. Sa Section 8, hindi kailangan na ikaw ang kumalabit sa gatilyo para maging akusado. Sa pag-utos pa lamang o pag-udyok sa krimen, maaari ka na maging principally accused. Ito pa, sa Section 10, ang isang superior officer ay liable din kung hindi niya pinigilan ang kanyang tauhan. Ang tanong ngayon, kung sakaling kasuhan ng DOJ si Duterte ng crimes against humanity, malulusaw ba ang imbestigasyon ng ICC? Sa konsepto kasi ng complementarity, papasok lamang ang ICC kung may failure sa justice system ng isang bansa. Pero ito po, sa Section 17 ng batas, kung meron ng nakasalang na kaso sa ibang international court, maring hindi na ituloy ng Pilipinas ang sarili nitong kaso. Sa halip, maaari na lamang i-surrender o i-extradite ng Pilipinas ang akusado sa nasabing international court. Maaari pero hindi obligado. Kaya't ang tanong, kung tuluyang magsampal ng kaso ang DOJ laban kay Duterte, ito kaya ay gagamitin para isulong o harangan ang kaso sa ICC. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.